Let us open our Bible on Psalms 102, verse 27 and 28. Praise the Lord. But thou art the same, and thy years shall have no end. The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. All right? So, ito po ang pagdi-describe sa buhay na Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ano siya? He is the same. Sinabi dito, thou art the same. Gaano siya kabanal, gaano siya kadakila, gaano siya makapangyarihan na humahatol sa lahat. He is the same. In heaven, He is the same in earth, and He is the same forever and ever. And the years shall have no end. He is eternal. He is forever. Ngayon, on our side, on our part, what is our benefits? Ito na. The children of thy servants shall continue. Kung wala siyang end, wala din silang end. And their seed shall be established before thee. See, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya yung nag-i-establish sa atin. So if God is establishing us, don't neglect, don't refuse. Just submit, pagkat para yan sa ating kapakanan, para yan sa ating ikabubuti. Now, ang ating Panginoong Hesukristo was mistaken. Inaakala kasi ng mga Pariseo na si Lord Jesus Christ, yun yung sinabi sa akin ni Pastor Ugi nung siya pa ay active as SAF, Special, ano ba yung SAF? Basta Force, Special Action Force. Siya po ay nagkaroon ng assignment, ginawa siyang bodyguard ng ambassador of Israel to the Philippines. So isa itong Israelite, naging ambassador dito sa Pilipinas, siya yung bodyguard. So kung saan magpunta yung ambassador, doon din siya. So since ito ay Hudiyo, ang ni Jacob, so anong nangyari? Pumupunta doon sa kanilang tinatawag na sinagoga, o sabihin natin na kanilang church. Ito man yung grupo na hindi naniwala kay Lord Jesus na siya yung kanilang Misaya. Ito yung grupo na nagpapako kay Jesus sa cross. Ito yung ideology na tinatawanan lang nila si Lord Jesus. Ito yung ideology na paniniwala na Jesus is just a man, pretend to be God. Yan yung narinig niya doon sa pulpito mismo ng rabbi. Oh, Jesus, He is a man who pretends to be like God. Yaga-yaga ba? Makiring ang ginagawa nila sa ating Panginoong Hesukristo. Nandyan, sa Bible, nandyan na yan, nagsimula na yan. So, minsan si Lord Jesus may sinabi, gusto siyang patayin ng mga tao, gusto siyang batuhin. Nung sinabi niya ito, basahin natin. John 8:58. Praise the Lord. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Yan. Bago si Abraham ay ako na. Nagalit ang mga tao. Sabi ng mga tao, wala ka pang 50 anyos. Nauna ka pa kay Abraham. Ay, bumulot sila ng mga bato. Paabatuhin si Lord Jesus. Pero hindi pa niya time sa panahon na yon na mamatay. Kaya lumusot lang si Lord Jesus sa kanilang presensya. Because the time is not yet. Marami pa siyang gagawin sa sanglibutang ito. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay nagpapahayag na siya that He is the same. And that is
our Lord Jesus Christ. When in fact, klaro masyado ang sinabi dito sa Hebrews 13:8. Pakibasa po. Praise the Lord. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Yes. Jesus Christ is the same yesterday. What is yesterday? The past. What is the past? Yun yung past tense. Nangyari na. In heaven, in earth, He is the same. Yesterday, present, today, He is the same. And forever. Yung sinabi dyan na wala nang nauna sa Kanya, wala rin kapalit siya, at wala nang darating pa. He is the same. Kaya, napaka-importante talaga. Minsan itong mga Hudyo, kaya pinapanis ng Diyos. Hindi sila maniwala hanggang ngayon kay Lord Jesus Christ. Naalaala niyo yung sinabi ni Lord Jesus na yung iniyakan ba sila ni Lord Jesus doon sa Jerusalem? Sabi ni Lord Jesus Christ, Jerusalem, Jerusalem, how often would I gather you as a hen that gathereth her chicks under her wings, and you would not. You are killing the prophets. You are killing them that are sent unto thee. Time will come. Papalibutan kayo ng mga kaaway. At walang bato na nakapatong sa bato na manatili. Flattened. Kasi grabe yung gira mangyari dyan. Grabe yung parang description na yan ng nuclear weapon. Until such time, kayo mismo magsabi, blessed is he who come in the name of the Lord. I-acknowledge nyo na ako as your Messiah. Tsaka ko pa kayo liligtasin. Tsaka ko pa kayo papakinggan. O, di ba? Yan ang nangyayari ngayon. Mayroon pang batas na gagawin ng Israel. Nabasa ko sa FB News na gagawa na daw sila ng batas na bawal na mag-mention sa pangalan ni Jesus sa lugar nila. Bawal na magkaroon doon ng mga crusaders na mag-preach about Jesus doon sa Israel. Imagine that. Noon pa man yan. Binabalaan yung mga disciples, from now on, huwag na kayong magsalita sa pangalan na yan. From now on, do not ever mention His name. Noon pa yan. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila sa Messiah na dumating na. Na-accomplish na nga niya yung mission niya. Hindi lang kasi sila makahintay. Ang kanilang ine-expect kasi sa Messiah, uupo sa trono ni David. Hintayin nyo. Ano pala yung millennial reign of Christ? Hindi pala siya maghahari. Maghahari siya sa 1,000 ito. 1,000 years. Praise the Lord. Hindi lang sila makahintay. Kaya sinabi diyan that blindness partly nangyayari ngayon sa Hudyo, sa mga angkan ni Jacob. For the sake sa mga Gentiles. Tingnan mo yung mga testimonies ng mga Muslims. Kung paano si Jesus magbigay sa kanila ng panaginip. Pakinggan natin yung mga testimonies nila. Anong turing nila kay Jesus Christ? God. Anong turing nila kay Lord Jesus Christ? Creator. Anong turing nila kay Lord Jesus Christ? Siya yung totoong Diyos. Masubuti itong mga taong ito. Kaya tama lang yung sinabi ni Lord Jesus, mayroong nauna pero nahuli. May nahuli pero nauna. Nahuli yung mga Gentiles, pero in terms of knowledge about God, about Jesus, mas nauna pa sila, mas alam pa nila, mas naniwala pa sila. Kaysa yung inuna ni Jesus ang Israelites, ang ni Jacob, sila yung nahuli. Sila itong nagpapahayag na hindi sila naniniwala kay Lord Jesus. Kaya, ganun po. So, let us look closely to our Lord Jesus Christ. Basa, Revelation 1:8. Praise the Lord. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is,
and which was, and which is to come, the Almighty. Yes. He is the Alpha and the Omega. Napaka-liwanag niyan. At wala ng ibang Diyos katulad niya. Pag sinabing Alpha, the beginning. Pag sinabing Omega, the ending. Yan pa yung dati alphabet. Pero ngayon, hindi na O, Z na. Kasi nag-innovate na yung, nag-evolve na yung letra. So, I am Alpha. Pag sinabing Alpha, beginning, and then remember, the book of Genesis, in the beginning, God. So, siya yung beginning, siya yung God. And the ending, siya rin yung katapusan. Basahin mo yung Bible, last John, pangalan ni Jesus, siya yung katapusan. And saith the Lord, which is, pag sinabing which is, the present. Which was, the past tense. Which is to come, the future. Siya yung yesterday, siya yung today, siya yung forever. The Almighty. Wala namang tinuturing ibang Almighty. Hindi yung Creator, ang buhay na Diyos. Basa pa, Revelation 1:17 hanggang 18. Praise the Lord. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Yan. So, dinagdagan pa ng description kung sino itong first and last, kung sino itong Alpha and Omega, kung sino itong the Almighty. Dinagdagan ng description. I am he that liveth. He was born as human. And was dead. He was killed through crucifixion. Siya yan. And behold, I am alive forevermore. He was resurrected. Wala namang ibang ipinanganak nga buhay, pinako na matay, at nabuhay muli. Resurrected. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, it's very clear na kung pakinggan mo yung mga testimonies ng mga Islams, na naging believer and follower of our Lord Jesus Christ, ay wala talaga silang doubt that Jesus is the God, Jesus is the Creator, Jesus is the Savior of all humanity. They proclaim, they believe. Kaya, napaka-importante na nalipat tuloy yung privilege doon sa mga Gentiles, samantalang ang mga Hudyo nahuli. But yet, let us pray also for them. Praise the Lord. Idalangin pa rin natin sila. Mabuksan yung kanilang kaisipan. Problema, alam mo, ang pinaka-number one problema ng mga Hudyo, kasi plano nila itatayo ang third temple of Solomon. The first temple of Solomon was destroyed. The second temple was also destroyed in Roman Empire. Yun namang first temple was destroyed during Nebuchadnezzar, the Babylonian. Gusto nilang itayo ang third temple kasi sa third temple na daw, darating na daw yung Messiah nila. Kasi hindi mas lang naniwala kay Lord Jesus. Ang problema ngayon, sa history, ang Jerusalem was conquered by Islam noon. Kaya yung location kung saan yung temple ni Solomon, ang nakatayo ngayon doon, yun na yung tinatawag nilang Dome of the Rock. Masjid. Simbahan ng Islam. Ngayon, doon nila itayo yung third temple. So, dapat sirain muna nila yung templo na yon. Kailangan makigira muna sila sa mga Muslim. Taluhin nila para mawala yung pinaka
Dome of the Rock doon, bago nila maitayo. Itong gira na ito, may kinalalaman yan. Sa plano nila, meron yan. Kaya, mali ang kanilang pamamaraan. Pero, matupad pa rin yung sinabi ni Jesus. Tingnan mo yung mapa ng Israel. Sino nakapalibot sa kanila? Puro Islam yan. Yung kalaban yun nila yan. Religious war na yan eh. Pahulog na yan na religious war. Kaya, tama lang, katuparan lahat yan para sa... But on our part, huwag tayong magkaroon ng discouragement o kaya manghina. Kasi, nakatuon pa sa atin yung grasya ng Diyos eh. Babalikan din yan sila ng Diyos. So habang nakatuon sa atin, grab the opportunity na makasama tayo sa mga maniwala sa totoong Diyos, totoong tagapagligtas. Sumunod tayo sa ating Panginoon Kristo kasi pagbabaling na ang Diyos doon sa Israel, ibig sabihin yan, focus na naman siya doon. Tayo, magpatuloy tayo, mga anak ng Diyos. Kaya yung mercy ng ating Panginoong Diyos, nandoon sa mga servants niya, nandoon sa mga naniwala sa Kanya, kasama ang kanilang mga anak. Alam mo, minsan may nag-share dyan sa FB. Kilala niyo si Dr. Yung tumakbo noon ng senador. Yung nagkasakit. Willie Ong. Nag-share siya. Kasi ano rin yan doktor siya, at the same time researcher. At nag-share siya. Sabi niya, in case ang war, mahulog na sa World War III, dami siyang sinabi. Sabi niya, ang hirap na sitwasyon, wala ng rules ang mundo. Pag may utang yung tao sa iyo, hindi mo na yan masingil. Kasi ang bangko, wala na. Ang pera, hindi na magamit. Ang mahalaga sa panahon na yan, hindi na pera, ginto. Wala nang rules. Yung mga rapists, mga rape na yan. Wala nang batas sa habol sa kanila kasi gulo Kaya tayo na mga civilian, ang depensa na lang natin, mag-lock na lang tayo sa bahay natin para hindi tayo sugurin ng mga bandido. Kasi masaya ang mga bandido dyan looting, yung mga rapists, sino na lang gusto nilang i-rape, wala nang maghabol sa kanila. Kasi Third World War Grabing gulo. Kaya to be secured, you must be among the children of those who believe God and serve God. Kasi nakatuon pa rin ang Diyos doon sa kanila to defend and to protect them. Wala tayong mapupuntahan except God. Praise the Lord. Basahin natin yan. Pakibasa sa Psalms 103, verse 17. Praise the Lord. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Yan. Tapos ang dinescribe doon ni Willie Ong, ang kawawa yung mga bata. Sabi pa ni Willie Ong, ako I reached at the age of old age. Ewan ko, ilang taon na siya, sobra 60s na siguro. Mamatay man ako, I am done. Pero ang kawawa daw ang mga bata. Kaya, huwag muna kayong magpabuntis. Kasi pag manganak kayo, yung mga anak ninyo magsasuffer. Kung sakaling matuloy yung World War III. Tapos dinescribe niya pa doon yung epekto ng nuclear weapon. Masinghot mo lang yung ng nuclear weapon. Ito raw ay supagos natin. Masisira yan. Hindi ka na makalunok. Mag-cancer yan. Yan yung inistudihan doon sa Japan, yung hinulugan ng atomic bomb or nuclear bomb. Grabe ang epekto ng mga tao doon. Hanggang ngayon, makita mo pa yung mga tao sa Japan na mga survivor. Grabe, pati yung mga bata noon,
lumaki sila na disabled talaga. No, saan pa tayo pupunta? Ay doon sa Diyos na may sinabi sa Isaiah 54:17, no weapon that is formed against you will prosper. See, tingnan mo yung mga scientists. Nagpalipad sila ng Apollo 7. Pumutok. 7 ba yun? Oh. Di nila ma-describe. Why? What is the fault? Pag ang Diyos na ang mag-intervene sa tao, wala nang magawa yung physics, wala nang magawa yung chemical reaction, wala nang magawa. Pwede niya yung, kahit fire, pwede niyang wala ng bisa. Giprove na yan ng Diyos eh. Kahit yung water, pwede niyang hatiin. Kahit yung buwan, pwede niyang ipasuspend. Lahat. Kahit wind, kontrolado niya lahat. Kaya, walang ibang pinaka-safest sa mundong ito. Not on the mountains, not in the caves, not to hide, to bunker, but to be in the hand of God. Kasi siya lang yung may capability to protect His people. Praise the Lord. Kaya ganun ka-importante yung ating pagkilala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Imagine, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. O di, secured ka. Secured pa yung mga anak mo hanggang sa kaapuhan mo. God can take care of it. Alam mo, pag proteksyonan ka ng Diyos, walang makaano sa'yo, harm sa'yo. Basa, Malachi chapter 3 verse 6. Praise the Lord. For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Yes. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Kaya ang mga anak ni Jacob, hindi nalubusang naubos. Pag sinabing consume, wala nang naiwan. Pero bakit? May mga remnants pang maligtas. Dahil sa pangako niya kay Jacob. O kaya, ganun din sa buhay natin. Na nasumpungan na natin ang Savior, nasumpungan na natin yung the same yesterday, today, and forever, then, magpakatibay na tayo dyan sa ating Panginoong Diyos. Ano mang mga pinangako niya sa sino mang maniwala sa Kanya, both Gentiles and Israelite, pareho niya yan gagawin, pareho niya yan susundin. Sabihin mo pa, Pastor, there are how many generations already that are past? Still, the promise of God or covenant of God can reach us. Makarating pa kaya yan sa atin? Baka hilis na yan. Makarating pa kaya yan sa atin? Baka obsolete na yan. Makarating pa kaya yan sa atin? Baka non-effect na yan. No. Hindi yan maging non-effect. Hindi yan maging obsolete. Basahin natin. Psalms 105, 7 hanggang 10. Praise the Lord. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He has remembered His covenant forever, and the word which He commanded to 1,000 generations, which covenant He made with Abraham and His oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. Yeah, thousands, generations, still effective, still faithful, still powerful, still available, still matupad yan yung salvation niya. And it is everlasting covenant. Kaya masarap na ang buhay natin, nasumpungan natin ang the true Savior, the true Creator of everything. Meron siyang hakbang. Sino mang matakot sa Kanya, sino mang susunod sa Kanya, kahit hindi nakikita siya ng mga tao, pero kumilala sa Kanya, tumalima sa Kanya, naniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, doon niya yung mercy ipapakita sa kanila. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil bago naging huli ang lahat, out of our blindness, out of our innocency,
dumating ang gospel niya sa buhay natin. Nagawa natin yung appropriate way, yung proper way na nagsisi, tumalikod sa kasalanan, nagpatuloy sa salita, sumunod sa kanyang halimbawa na ipinakita sa atin. Patuloy na tayo dyan hanggang kailan tayo kunin ng ating Panginoong Jesucristo. So we must be thankful for all these things. Basa last verses. 2 Thessalonians chapter 2, 13 hanggang 14. Praise the Lord. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Praise the Yeah. Lord. Imagine that. You know what is the glory of our Lord Jesus? That He would to let you obtain it. No? Yung bang glory of Jesus na gusto niyang ipa-avail sa iyo, sa atin. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. After He died, He was resurrected. After His resurrection, He ascended. After He ascended back into heaven, He will be coming back to take His people. So, faithful siya, mindful siya sa kanyang covenant. Bakit babalik pa siya dito for the second time? But hindi na dito sa flesh. Babalik siya first stage dyan sa air, dyan sa sky, para kunin niya ang kanyang mga anak, buhay at patay. Kunin niya. To be with Him forever and ever in His presence, in His kingdom. At bakit babalik pa siya? To reign with a millennial reign. Kasi yan, nakaprogram na yan nakasulat na yan Mangyayari yan. Yung battle of Gog and Magog, mangyayari din yan lahat. Describe na yan sa banal na salita ng Diyos. Yung remnant na maligtas ang Israel. Ngayon, matigas pa yan sila. Kaya nga sabi ko, grabe naman itong Israel na ito. Bawalan na nila mag-mention ang pangalan ni Jesus. Kasi gusto talaga nila, ipilit talaga yung Messiah na kanilang hinihintay pa hanggang ngayon. Ipilit din nila magawa ng third temple. Tinan mo yung heifer, yung pula na baka. Hinanda na nila yan. For burnt offering. Yan daw yung sign. The Messiah has been touched down already to save them, but they refuse to believe. Kaya sa buhay natin, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. God is identified. God is being magnified. God is being declared through the flesh, seen by angels, proclaimed by angels. Tingnan mo yung birth of Jesus was proclaimed by angels, seen by angels. Lahat yan. Documented yan. Witness yan by every creatures of God. So, to God be the glory. Kaya sinabi dyan, but thou art the same, and thy years shall have no end. The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee. Siya lang makakagawa niyan. Wala nang iba. May balita na, yun nga, yung mga mayayaman gumagawa na ng bunker. Yung mga mayayaman gumagawa na ng storage for how many months or years of food consumption na pwedeng makasustain sa kanila. But the Bible says, even though you will go into the caves, into the rocks, pag ang poot ng Diyos ang darating sa mundong ito, nothing to hide, no place to go. Kaya, saan pala tayo dapat pupunta bago mangyari ang lahat? There is a place of refuge, and God is our refuge, and a very present help in trouble. Siya lang, wala nang iba. Kaya sa buhay natin, let's believe the covenant of God. He is everlasting. He is forever. And His salvation shall be to all generations.
can reach our generation and can still reach to the coming generation. The same siya, walang pagbabago. Kaya, to God be the glory, let's proclaim this truth of God. Let's proclaim this saving grace of God, itong pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Kaya, on our part, let us be thankful. Amen? Pagpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. We found the true Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. Magsit